ay huwag ninyong kalilimutan o ipagwawalang bahala habang kayo'y nabubuhay. Ituro ninyo ito sa inyong mga anak at mga apo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tayo pong lahat. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem, purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Siyon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo, bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay nag-uutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi nagluluwag. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Kay Jacob niya ibinibigay ang balita at pabilin. Ang tuntunit mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ng ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Tumayo ang lahat. Kamoy aming dirin, kamoy aming susundin, kamoy aming tutupdin. Salita mo, Kristong mahal, Espiritong bumubuhay, nagtuturot umaakay sa nagnanais makamtan ang langit na walang hanggan. Kamoy aming diringgin, kamoy aming susundin, kamoy aming tutupdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Miyerkules ng ikatlong linggo ng 40 araw na paghahanda. At sa gabing ito, tayo ay pinapaalalahanan ng atin pong mahalagang gawain na hindi dapat kaligtaan. Sa ating pong unang pagbasa, narinig natin ang paalala. Nagsalita si Moises sa bayan ng Israel at ang paalala niya sa mga tao na ituro ang mga tuntunin na ibinigay ng Diyos para sa lahat. Ibinigay kay Moises para ituro sa mga tao
At itong mga tao naman na ito ay pinaalalahanan na dapat nila itong ituro sa kanilang mga anak at mga apo. Hindi dapat ipagwawalang bahala habang nabubuhay. Sa Ebanghelyo, gayon din ang sinabi ni Jesus. Kung sa unang pagbasa, panahon ni Moises, ngayon sa Ebanghelyo, sa Bagong Tipan, si Jesus mismo ang nagsasalita na hindi siya naparito para baguhin o pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. At ang kabilin-bilinan din niya na ang sinumang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Kaya ngayon, ang tanong, sa atin po ba, lalo na sa mga nakakatanda, alam na ba natin talaga yung purpose natin kung bakit tayo nabuhay sa mundong ito? Yung kung bakit ka naging magulang, bakit ako naging pari, bakit tayo nabigyan ng posisyon, nabigyan tayo ng katungkulan? Katungkulan sa simbahan, katungkulan sa gobyerno. Alam na ba natin yung pinaka-ugat at pinakamahalagang bahagi na dapat nating ginagawa kalakip ng ating mga tungkulin? Sa mga magulang na naririto, maalala nyo ba kung kailan ninyo itinuro sa inyong mga anak ang mga utos ng Diyos? Kailan kaya? Kailan nyo na ituro sa mga anak ninyo, sa mga apo ninyo, sa mga bata, dapat pag-araw ng linggo, nangingilin tayo. Ang Diyos lang ang ating sasambahin. Hindi mo pwedeng gamitin sa walang kabuluhan ang pangalan ng Diyos. Yan yung unang 3 utos ng Diyos. Igalang mo ang iyong ama't ina. Huwag kang mangangalunya o makikiapid. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang sasaksi ng hindi totoo. Huwag kang mag-iimbot sa pag-aari ng iyong kapwa. Na ituturo ba natin yan? Yan. So, sana po, Kasi sabi nga, ang sino mang nagtuturo nito ay mapapabilang sa pinagaharian o mapapasama at mapupunta sa kaharian ng Diyos. So ngayon, ano ang pwede nating ipagmalaki? Nakakalungkot lang minsan, nakapagpatapos ka, lahat ng anak mo professional na, may mga trabaho na, pero nasaan sila ngayon? Dahil nagkaroon tayo ng kapabayaan, hindi natin iminulat sila habang lumaliit pa kung paano unawain ang mga utos ng Diyos. Kaya ngayon, marami po sa atin ang ngayon nasa katungkulan, sila mismo ang sumisira at nagpapawalang bisa ng mga kautusan ng Diyos. Ilang yung bahagi na sana may panahon pa, sana may pagkakataon pa tayo para mapangaralan, maituro, maibalik yung kanilang mga maling itinuturo. Kasi ngayon, kanina nga po sa aming programa sa Radio Veritas, ang naging topic namin, kasi itong batas na gusto nilang magkaroon ng absolute divorce law. Na nakapasa na daw sa mababang kapulungan, so itataas na ito, ilang taon na, lagi nilang pinupush na magkaroon ng divorce para naman maging legal ang mga kapritsyo natin na makisama ulit sa iba. Pag ayaw ko na sa'yo, hahanap ako ng iba. Kung babalikan natin, ano ba ang utos ng Diyos?
Eh, sabi nga, huwag kang makikiapid. Pero bakit may mga ganitong kaisipan, mga maling pananaw na para sabihin na, para mas maging malaya po tayo, para mas maging masaya naman at tahimik tayo, dapat meron tayong divorce law. Yun ang pananaw natin ng tao, pero nagiging masaya nga ba? Sa ibang bansa na mayroon ng ganitong batas, nakontento ba? Hindi naman. Dahil mayroong divorce, sa isang buwan magpapakasal, sa susunod na buwan ihiwalay, sa susunod na buwan magpapakasal ulit, sa susunod na buwan hiwalay na naman kasi may batas naman daw. Legal. Pero isang magandang bagay po, no? Tayong mga nandito, tayong mga tumatanda na, pananagutan natin ito. Baka isa ito sa pwedeng itanong sa atin ng Diyos pag humarap tayo sa Kanya, anong ginawa mo? Itinuro mo ba? Naturuan mo ba? Para mas mapunta sa tamang landas ang mga sumusunod na henerasyon. Ito mga batang ito, sila ang may iwan, mawawala tayo dito. Pero ang tanong, naturuan ba natin sila? O dahil sa atin, dahil sa mga maling prinsipyo, maling pananaw natin, iiwanan natin sila na magulo ang buhay. Kapag nanatili tayong hindi sumusunod sa utos ng Diyos, walang buhay na magiging matiwasay. Hindi ko alam kung paano tayo matatahimik sa kabilang buhay kung na malalaman natin na nagkakagulo na sila, nag-iba na yung values, iba na yung pananaw, at lalong-lalo nang napalayo sila sa Diyos. Sana po, hanggat may panahon pa tayo, hanggat may oras pa tayo, sikapin natin na maituro, maipaunawa natin sa mga sumusunod na henerasyon ang mga kautusan ng Diyos. Amen? Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo sa Diyos na ating Ama, ang nagbibigay ng lahat ng mabubuting biyaya upang lagi nating sundin ang kanyang mga batas ng may bukas na loob tulad ni Kristo. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan naway magatid sa mga tao ng liwanag ni Kristo sa pamamagitan ng pangangaral sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga mambabatas naway magsagawa ng mabubuting batas para sa kapakanan ng mga tao. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng pamahalaan naway magpatupad ng mga batas at maghatid ng kalayaan at katarungan sa kanilang mga nasasakupan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang lahat ng tao naway makilala ang Diyos at sundin ang kanyang mga batas na nakasulat sa kanilang mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, mga kapuspalad at mga nangungulila naway mabigyan ng nararapat na pangangalaga, atensyon at paggalang. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namatay kay Kristo naway pagkalooban ng pag-ibig at habag sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya,
kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng aming puso, turuan mong mag-alam sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling nabanal. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga panalangin at alay ng iyong sambayanan at kami ipagtanggol mo sa mga ligalig sa buhay, pakundangan sa paghahaing, ngayoy ipinagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang tagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at mga nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabalak. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesu Kristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, hinasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Tawaan mo at paginapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Hugasan ang kamay na basa ng dugo. Linisin ang diwang sa halay ay puno. Ilikha mo kami ng sangbagong puso. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Akayin sa landas patungo sa kapwa, ihatid sa piging na iyong inihanda. Itindig mo kami, kaming iyong bansa. Amang Diyos, yung baguhin ang tao't daigdig sa banal na takot, sambang ng nginig, ibalik ang puso't bayang ng lalamig. Likhain mong muli kami sa pag-ibig. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami naway pabanalin ng aming pinagsaluhan sa hapag ng banal na pakikinabang sa ikapagigindapat namin sa mga pangakong ibibigay sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo.
Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang gabi po. Walang sinumanang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling.